lalo pa natin gagawin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Dahil ang ating sumusunod, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang ating pagtitiwala sa Kanya, ang ating pananampalataya, ay magkakaroon ng bunga ng buhay na walang hanggan. Yan po ang malaki na magagawa ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? So ang Diyos po na pinanggagalingan ng kapayapaan ay sumainyo sa pangalan ni Jesus. Sumayin niyo rin. Ayun muna po ako. So salamat sa Diyos po sa ating pong bisita, no, na galing pa po ng Chao. So sa buhay po Kristo Juliet, ang Diyos na napakagod natin ang buhay ng Diyos na buhay. Amen. Siyempre, hindi rin po nagpapalugay na kabatya. Lalo nga dyan. Amen. Para purihin ng Diyos. At lalong-lalo ng taga-imbi. Amen. Lahat po ay pagpalain ng Panginoon Diyos. Amen po. So tayo po ngayon ay mag-aaral na kung saan ay kailangan po natin malaman kung ano po ba talaga ang ating purpose sa ating pananampalataya. Amen? Ano ba ang ating kahinatnan sa ating pagsunod sa ating Panginoon? So, kailangan malaman po natin yan. Kasi hindi lang po basta-basta na tayo po ay naririto, sumasamba na hindi natin alam kung ano ang ating kahinatnan. Amen? So, kailangan po talaga buo ang puso natin, ang loob natin na nagtitiwala sa ating Panginoon. So, ang ating pong pag-aaralan, ang malaking magagawa ng pagtitiwala sa Diyos. Gaano ba kalaki ang magagawa ng Diyos sa iyong pananampalataya? Malaki po, kapatid. Napakalaki ng magagawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating pagtitiwala sa Kanya. Amen? Number 1, dapat may tiwala ka sa Diyos. Tama po. Kasi sa buhay na ito, hindi po tayo dapat na nananangan sa ating mga sariling kaalaman. Amen? Sa ating pagiging tanya, pagiging kilala. Amen? Hindi po dapat natin na yan po ay may pagmamalaki sa buhay natin. Amen po? Bagkus, wala tayong ibang ipagmamalaki at pagkakatiwalaan kundi ang nag-iisa nating Panginoong Diyos. Amen? So, samahan niyo po ako sa pagbulay-bulay, no, dito po sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6. Una, dapat magtiwala sa Panginoong Amen ng buong puso. So ang sabi po dito sa Kawikaan, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na sa buhay po natin, sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating mga plano, maging sa ating mga pag-aaral, sa trabaho at negosyo at marami pang iba na ating ginagawa sa buhay na ito, kapatid ko, dapat natin pagkatiwalaan ang ating Panginoon. At dapat sa Kanya natin ibigay ang lahat ng ating alalahanin sa buhay. At dapat paniwalaan po natin ito at pagkatiwalaan natin ang ating Diyos na buhay. Amen? At aminin natin sa sarili natin na hindi po natin kayang pagtagumpayan ang lahat ng bagay maliban na tayo'y tulungan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Malinaw ang sinasabi ng Biblia, huwag na huwag kang manalangan sa sarili mong kahulungan. Kapag ganun ang naging sitwasyon ng buhay, lalong-lalo na kapag tayo'y Kristiyano, dapat hindi tayo'y magtiwala sa ating sarili. At hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay. Aminin po dapat natin yan. Hindi po dahil ating lakas, sa ating kaalaman, karunungan, nakuha sa pag-aaral, ay pwede na natin ipagmayabang o ipagmalaki. Hindi po masama na mayroon kang kaalaman sa ibabaw ng mundong ito.
Hindi po masama na mayroon kang kakayanan. Gusto nga ng Diyos, mayroon ka, mayaman ka, magaling ka. Amen? May pinag-aralan ka, marunong ka. Gusto nga po ng Diyos yun. Pero, ang pinakagusto talaga ng Panginoon, pagkamat taglay-taglay mo ang lahat ng yan, lagi mong pagkakatiwalaan at ipagkakatiwala sa Diyos na kung saan mayroon ka. Amen? Ganun dapat ang mga Kristiyano. Amen? Hindi po tayo nabubuhay sa sarili nating lakas, sa sarili nating alam. Amen? Dahil tayo pong mga tao, tandaan po natin mga kapatid ko, hindi natin kayang buhayin o pahabain ang ating buhay. Amen? At hindi natin kayang pagalingin ang ating mga nararamdaman. At hindi natin kayang pagaanin ang ating mga bigat na nararanasan. Hindi po natin kaya. Kaya wag na wag tayong mananangan sa sarili nating lakas at karunungan. Amen? Sa kabila ng lahat, lagi mong isipin na ang lahat ng iyong gagawin at iyong mga plano ipagkakatiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sabay-sabay po na palakpak sa ating Panginoon. Amen? Ito po ang malaking magagawa ng Diyos sa iyong tiwala at pananampalataya sa Kanya. Lagi mo siyang alalahanin sa lahat ng iyong gawain. Amen? Nagtatrabaho ka man, gaya ng sinasabi ko, nag-aaral ka man, kung ano man ang iyong ginagawa sa araw-araw na buhay, lagi mong alalahanin ang Diyos na buhay. Amen? Dahil ang Kanyang magagawa sa iyong tiwala at pananampalataya sa Kanya ay lagi kang iingatan sa iyong tatahakin. Amen? Lagi kang sasamahan ng Diyos kung saan ka man naroon. Amen? Basta alam mo na ikaw ay naniniwala sa Panginoon na ang lahat ng bagay ay kaya mong gawin sa pamamagitan ng iyong tiwala sa Diyos at hindi sa pananangan ng iyong kaalaman at karunungan. Kapag ganoon ang ginawa natin, kapag tayo po'y nanangan sa ating kaalaman, sa ating karunungan, kapatid ko, mabibigo po tayo. Promise po yan. Mabibigo po tayo. Ngunit, kapag ang Diyos ang iyong pinagkatiwalaan sa lahat ng bagay na iyong ginagawa, amen, iingatan ka ng Diyos sa lahat ng iyong tatahakin. Sasamahan ka ng Panginoon, dumating man ang punto na hindi mo hinihingi ng problema at pagsubok, pagdating ng panahon, ikaw ay Kanyang tutulungan. Amen? Ganun po kalaki ang magagawa ng iyong pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Eh brother, sabi, yan bang sinasabi mo, pinamumuhay mo? Kapatid ko, lahat po tayo, gaya nyo, gaya ng lahat. Nagsisikap din naman ako na ang lahat ay mapagtagumpayan sa tulong ng Diyos. Hindi po sa tulong ng aking sarili. Amen? Dahil tayo po mga Kristiyano, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos na nagbigay ng buhay mo, ang siyang magbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan ng pag-asa. Sabay-sabay na palakpak sa ating Diyos. So, malinaw. Amen? Mga kapatid, dapat ganun, palakpak unlimited sa ating Panginoon. Lagi ko nga pong sinasabi, mga kapatid ko, di bali na pong huwag niyo akong palakpakan. Walang problema po sa akin yan. Pero nawa, sa buhay natin lahat, unlimited na palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. So, sa ikalawa, sa Panginoon dapat ilagak ang mga kabansahan. Amen? Dapat ang ating pong mga kaabalahan o ang ating pong mga alalahanin sa buhay, dapat laging sa Diyos inilalagak. Amen? Hindi po kayo, kay Bombay, kailangan ko ng pera. Hindi po ganun eh. Amen? Sa iyong buhay, sa iyong sarili bilang Kristiyano, kapag alam mong mayroon kang suliranin, mayroon kang nararanasan sa buhay mo, hindi po masamang lumapit mo sa mga tao, lalo-lalo na sa pamilya. Hindi po masama, mga kapatid ko. Ang pinaabot po ng Biblia bilang Kristiyano, na bago po tayo lumapit sa mga kamag-anak natin o sa mga mayayamang kaibigan, kailangan laging unahin ang ating Panginoon lapitan. Amen. Ganito po ang ating mababasa sa awit 55 verse 22. Ganito po ang ating mababasa. Ilagak ay Yahweh ang iyong suliranin, alalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Amen.
Tingnan niyo po mga kapatid ko. Sa Diyos ilagak ang inyong alalahanin at alalahanin ko. Amen, hindi po kung kani-kanino. Tama po. Pwede kang umamin, pwede kang mag-share ng iyong problema. Amen. Sa ating mga kapatid, sa pamilya, pwede. Bakit hindi? Pwede po. Pero, sa sinabi ng Biblia, higit na kailangan po natin na ang ating pong nararanasan sa ibabaw ng mundo ito o ang ating mga suliranin ay dapat na mailaga sa ating dakilang Diyos na buhay. Dapat sa Kanya muna bago sa iba. Amen? Sinasabi ko nga po, hindi po masama ikaw po ay mag-share ng iyong problema at pagsubok na yung nararanasan sa iyong kapatid, sa iyong pamilya. Wala pong masama roon. Pero higit sa lahat na kailangan sa Diyos muna ilagak ang lahat ng iyong mga nararanasan. Kasi po, ang Diyos lang po ang may kakayanan na maipagtanggol ka sa iyong nararanasan. Ang Diyos lang po ang may kakayanan na mag-ingat sa iyo at sa akin. Problema, pagsubok, sa Kanya ibigay, ilagak, at pagkatapos mong mailagak sa Kanya, wag na wag mo nang babawiin pa. Amen? Ibig ng Biblia o ng Diyos na sa buhay natin bilang Kristiyano, sa ating mga problema at pagsubok, laging sa Diyos ilagak. Naunawaan po natin, ilagak sa Diyos na ibig sabihin, ano po ba ang problema ng bawat isa? Tayo po ba ay may nararamdaman? Tayo po ba ay inuusig? Kapos ang pinansyal? Kapatid ko, ganito po ang paglagak sa ating Panginoon. Lord, sa iyo ko ibigay ang lahat ng aking nararanasan sa ibabaw ng mundo ito dahil ikaw ang may kakayanan na kaya ba mo ipagtanggol sa lahat ng kahirapan. Amen? Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Ganun po kapatid ang Panginoon, dapat po natin maranasan ang kanyang kabutihan. Amen? Brother Sunny, sa kabila ng lahat ng ating pagsunod sa ating Panginoon, araw-araw, nagbabasa ako ng Biblia. Araw at gabi nananalangin ako. Amen? Sumusunod ako sa kalooban mo. Bakit nararanasan ko pa rin ang pag-uusig ng maraming tao? Bakit nararanasan ko pa rin ang kahirapan at sakit karamdaman? Bakit nararanasan kong bigat sa ibabaw ng mundo ito? Mga kapatid ko, baka testing lang sa'yo yan. Huwag kang susuko. Amen? Baka mamaya susubukan ka lang kung ang tiwala mo, kanino mo ibigay. Amen? Kay doktor ba? Hindi po masama. Kay pastor ba? Hindi po masama. Tinitesting ka pala ng Diyos? Hindi po natin alam. Amen? Baka hindi natin nalalaman na kung bakit nararanasan natin ito dahil gusto ng Diyos makita sa buhay natin na ang ating tiwala ay sa Kanya ibigay. Amen? Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating pinapalakpakan ay Diyos na hindi nakikita, ngunit kaya kang ipagtanggol sa lahat ng oras at panahon. Ganun kabuti ang Panginoon. Amen? Sa ating pong nararanasan. Sa pananampalataya, magna 9 years na po. Mga kapatid ko, ang dami kong mga pagdaanan. At kayo pong lahat, siguro dyan ay alam niyo na. Amen? Ang ating mga nararanasan ng pamilya ko, ng buhay ko. Alam niyo po, gaya niyo, nagsisikap din po ako talagang gumawa ng mabuti. Amen? Nagsisikap po akong masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Sinakripisyo ko ang lahat ng gusto ko. Sa ibabaw ng mundo ito, makasunod lang. Amen, sa ating dakilang Diyos na buhay. Hindi lingid sa inyong kalaman. Nung ako po'y wala pa sa Panginoon, ako po'y may bisyo. Gusto kong uminom ng alak. Dahil gusto kong sumunod sa Panginoon, kailangan ko po siyang iwanan. Gusto kong manigarilyo. Dahil gusto kong masunod ang kalooban ng Panginoon, kailangan kong pigilan. Gusto kong makipag-away dahil yan pang nasa ng lamang kung ako'y wala pa sa Panginoon. Kailangan ko iwanan, masunod lamang ang kalooban ng Panginoon. Amen? Hindi lingid sa inyong kalaman sa buhay ko. Amen? Bagamat tayo ay napapagbibintangan na hindi po natin ginagawa, kayo na po ang makapagsabi at humatol sa aking buhay. Lagi ko po akong nakakasama.
Lagi niyo po akong nakikita. Amen. Kung may nakita kayo sa akin na narinig niyo sa iba, pwede niyo po akong hatulan sapagkat ako'y nasa loob ng church. Amen. Ngunit kung hindi niyo nakita ang bintang ng iba sa aking buhay, sa Diyos po kayo magtiwala. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Mga kapatid ko, gaya po ng sinasabi ng iba, napakahirap mabuhay bilang Kristiyano. Tama po. Amen. Sa iyong paglalakbay sa araw-araw ng buhay, hindi ko alam kung saan kayo pumupunta. Nagsha-shopping po ba kayo? Namamalingki po ba kayo? Hindi ko po alam kung ano po ang inyong ginagawa. Bilang Kristiyano sa pananampalataya sa Jesus My Life, sisiguraduhin po natin na ang ating gusto na makasunod sa kalooban ng Diyos ay magagawa natin kahit hindi tayo nakikita ng ating mga kapatid sa pananampalataya. O halimbawa ako, dahil gusto kong sumunod sa ating Panginoon, kung paano ako mabait dito sa church na kasama kayo, kasama ang ating pastor, dahil gusto kong sumunod sa ating Panginoon, kailangan, pag ako ay nasa ibang bayan, ipapakita ko kung paano ako naging mabait dito, ipapakita ko rin doon. Hindi po yung mabait ka dito, pagdating sa ibang bayan, napakasama mo. Tama? Hindi ko po sinabing kayo po yun. Amen? Kundi yung mga gumagawa. Amen po ba? So, ibig sabihin mga kapatid ko, dito sa buhay natin bilang Kristiyano, sa Jesus is My Life Forever Christian Ministry, amen, sa lahat ng bagay natin nararanasan sa buhay nito, bilang pamilya ng Jesus My Life, ay isang mananagumpay sa kasalanan. Amen? Yung po ang napakabuti ng Diyos sa buhay natin, dahil sa kabila ng lahat ng ating kahinaan, doon tayo pinalalakas ng Diyos dahil malaki ang ating tiwala sa Kanya. Amen po? Kaya tunay na ang pamilya ng Jesus My Life ay mananagumpay. Amen? The family of Jesus is my life, well victorious. Amen? Palakpak sa ating ng Diyos sa buhay. Ganun dapat, laging victorious. Amen? Laging iniiwasan ang kasalanan upang magtagumpay ka sa lahat ng oras at panahon. Amen? So ang sabi po ng Nahum chapter 1 verse 7, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya, Kanyang inaalagaan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang Diyos daw po ay napakabuti. At alam mo po yan sa iyong buhay. Amen. Siya po ay matibay na kanlungan sa lahat ng mga problema at pagsubok bilang Kristiyano. Sino po ang walang problema at pagsubok sa buhay na ito? Lahat po ay may mga problema at pagsubok. Amen po? Amen? Ngunit, sa kabila ng lahat, ang Diyos na siya naghihintay ng iyong paglapit ay Kanyang pakikinggan. Amen po? So, ibig sabihin mga kapatid ko, kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, anuman ang bigat na ating nararanasan, anuman ang mga panunurigsa ng marami sa ating buhay, ang sabi ng Biblia, ikaw ay ipagtatanggol ng ating Panginoon. Hindi na po natin kailangan gumanti na kapag sinuntok ka, susuntukin mo rin. Amen? Kapag ikaw ay minura, mumurahin mo rin. Tama po? Kapag masakit ang salita ng sinabi sa iyo, ay masakit din ang sasabihin sa iyo. Hindi po ganun ang mga Kristiyano. Bilang Kristiyano, dapat lagi pong nakikita sa buhay natin ang pagiging humble. Amen po? Hindi po tayo hambog. Amen? Bagamat tayo po ay hindi kalakihan church sa Jesus My Life, pero napakalaki naman po, amen, ang ating tiwala sa ating dakilang Diyos na buhay. Dahil ang Panginoon ay yung pinagkakatiwalaan, ang siyang magtatanggol saan ka man naroon, ang mag-iingat at magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. So mga kapatid ko, bilang Kristiyano, dapat lagi po tayong nabubuhay sa mga salita ng Diyos. Amen?
Bagamat hindi po tayo perfecto, gaya nga po ng mga nababanggit pa ng nakaraan pa, tama po yun walang perfecto. Wala po kahit isa. Kahit tapos ka pa sa pag-aaral, kahit valedictorian ka pa, wala pa rin perfecto. Wala kahit isa, maliban sa Diyos. Amen? So dahil nga po walang perfecto sa daigdig na ito, hindi na po siya lisensya para hindi na po tayo magpakabuti. Hindi po lisensya na hindi tayo perfecto upang hindi natin masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Dahil kung paano walang perfect sa panahon ngayon, may sinasabi naman ang Diyos sa Mateo chapter 5 verse 48, maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Ibig sabihin mga kapatid ko, bagamat walang perfect sa buhay na ito, mayroong gagawin tayo upang maging perfect balang araw sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Amen? O ano ang gagawin natin para maging perfect? Dahil wala naman perfecto Ikaw ba, Brother Sunny? Perfecto ka ba? Perfecto ka ba, Brother Sunny? Hindi po ako perfecto. Walang ibang perfecto kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sa kabila ng lahat na hindi natin magiging perfect, kapag tayo mo'y sumunod sa kalooban ng Panginoon hanggang kamatayan, magiging perfect tayo balang araw gaya ng ating amang nasa langit. Amen? Amen. Bawal po sa Kristiyano na ako ay tapos sa pag-aaral, perfecto. Di ba? Ako ay magaling mag-exhort ng anumang gagawin yung pinapagawa ng Diyos. Wala pong ganun. Amen? Ako ang mahusay. Wala pong ganun. Ang Kristiyano po, ganito po ang mindset nila. Natin lahat. Dahil sa kahabagan ng Panginoon, at ako po ay tinayo sa ganitong paraan at sitwasyon ng buhay, dapat purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinagmamalaki ko ang Diyos na nagbago ng buhay ko. Amen? Ipinagmamalaki ko ang Diyos na magbibigay ng buhay na walang hanggan pagdating ng panahon ng iyong buhay. Amen? Ang mga pangako ng Panginoon, sabi nga, sa narinig ko, kay Bunso, sa 8,000 na pangako ng Diyos, isa man lang ay makuha mo. Amen? Pero mga kapatid ko, hindi lang po isa ang iyong nararanasan. Sa araw-araw mo ng buhay, sa pagtulog mo at paggising mo at pagmulat ng iyong mga mata at mayroong kang hininga, pangako po ng Diyos yan. I-araw-araw po yun. Araw-araw mo natatanggap ang pangako ng Panginoon. Mayroon pa. Mula nung pagkabata mo hanggang sa pagtanda mo, iniingatan ka ng Diyos. Lagi mong natatanggap ang pangako ng Panginoon. Araw-araw po yan. Amen. Hindi po linggo-linggo. Hindi po buwan-buwan. Hindi po taon-taon. Ang pangako po ng Panginoon, araw-araw mo natatamasa at lagi mong pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Ganun lang po yung kadali, kapatid ko. Hindi lang po pinahihirapan pa ang pagtanggap ng pangako ng Panginoon. Amen. Yun nga po hindi nananampalataya, tumatanggap ng pangako ng Diyos Amen. Ibig sabihin po, yung natatanggap po nila buwan sa Panginoon na mabubuti, yung araw-araw po nilang buhay, hanggat sila po yung nabubuhay araw-araw, nagiging bahagi sa kanila ang pangako ng Panginoon. Amen. Pero sa buhay na walang hanggan, kung sinong nananatili, siya lang po yung maliligtas. Amen. Amen po ba? Yun po ang katotohanan ng ating buhay. Amen. So alam niyo po mga kapatid ko, napakahirap talaga na mabuhay sa ibabaw ng mundo ito. Hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa. Hindi mo alam kung ikaw ay nagsamba ngayon, mabuti ka at bukas mabuti ka pa rin. Amen. Dahil hindi natin alam yung plano ng kaaway. Minuminuto, oras-oras, araw-araw, may ginagawa ang kaaway. Amen. Para ma-distract ka sa araw-araw mo rin buhay. Pero mga kapatid ko, dumating man yun ang lahat ng bagay na yan. Hindi po natin hinihingi. Lagi po natin pakakatandaan. Sa tulong ng Panginoon, sa presensya ng Diyos na naroon ka, ikaw ay patitibayin sa anumang mga problema at pagsubok. Amen. Naranasan ko na po yan mga kapatid. Kung maniniwala man kayo, hindi. Sa mag-9 years ko na aking pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay, kahit isang bisis o saglit, wala po akong absent sa pagsamba sa araw ng linggo. Pagkakapa natin ang buhay ng Diyos. Sabi
Sabihin niyo po sa akin, sa mga nakakasama ko halos araw-araw, ako po ba yung nakapag-absent na sa pagsamba? Mga kapatid ko, hindi ko pinagmamayabang ang aking sarili. Amen. Pinasasalamatan ko ang Diyos, binigyan ako ng puso, Amen. puso na sumunod sa kanyang kalooban. Amen. At dinadalangin ko pa na masunod ko pa ang maraming kalooban ng Diyos. Amen. Dahil tayo po ay nandito pa sa ibabaw ng mundo na punong-puno ng tentasyon. Punong-puno ng distraction sa buhay. Punong-puno ng balakid. Amen. Pero mga kapatid ko, nawa sa buhay natin, hindi po magiging lisensya ang lahat ng yan para hindi po tayo makapagsamba at makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Brother Sari, pinatatamaan mo yata ako nung isang linggo pa lang, wala ako rito hindi naman sa ganun, mga kapatid ko. Pinapaalala lang po dito, amen, na sa araw ng ikapitong araw, dapat lagi po nating daluhan para nang sa ganun, marinig mo man ang ganitong pananalita, hindi ka napiktado dahil lagi kang present. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Amen? So, manaunawaan po natin mga kapatid ko. Ganun lang po kasimple. Akala ko nga, sa araw-araw ko na biyahe sa buhay na ito Sabi ko, mahirapan siguro ako mabago Dahil alam niyo naman po, hindi rin sa inyong kalaman, noong mga panahon ko, nagdesisyon ako patungkol sa pananampalataya. Wala pa ako sa Panginoon. Ang sabi ko, dahil, di ba, bilang tao, marami pong ginagamit din ng Diyos iba't ibang pangalan ng church para makarating sa maraming tao ang salita niya. Amen? Amen. So, may ginagamit ang Panginoon. Dumating ang punto na ako po'y mahalaga ng salita ng Diyos. Marami na po. Salamat sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Iglesia ni Cristo, ako po ay napahayagan na ng salita ng Diyos. Dahil salita ng Panginoon yon, bagamat ako po ay pusong bato, amen. Pero pagdating sa salita ng Diyos, nakikinig ako, pero hindi ko sinasa puso. Kasi nga, pusong bato po Pero nakikinig po ako. Ibig sabihin, kapag hinayagan mo ako ng salita ng Diyos, nandyan ako, minsan wala. Amen. So ito po ang aking natutunan, aking pananampalataya. Nagdesisyon pa ako. Nasabi ko, dahil ako'y Katoliko, mamatay man ako, magiging Katoliko ako. Period. May period po yun. Pero alam niyo po, maling-mali ang aking nagpagdesisyonan ng panahon na yun. Ngayon ko po nanaunawaan na hindi po pala dapat ganoon ang buhay ng tao. No? Kasi galing tayo sa Katoliko. Hindi ko po sinisiraan ang ating mga kababayan Katoliko. Bagos nagpapasalamat tayo sa Diyos, bagamat doon tayo nagmula, pero ipinaranas ng Diyos at ipinarating sa iyo ang kanyang salita na magkakaroon ka ng kalayaan. Amen. Amen. So, dumating ang panahon na ako po ay siguro tinatawag na ng Panginoon. Iba't iba na ang mga dumarating, no? Na mga pangalan ng kanilang pananampalataya. So, minsan nga, sinasabi ko nga pag nadatnang kami dyan, mag-asawa, dito pa kami sa likod. Dito po. Sabi ko sa asawa ko, diyan ka lang muna at ako'y alis. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre, siguro matigas nga ang puso ko. Patong puso nga So ngayon, kapag ako po umaalis, araw ng linggo, dumadaan ako sa old church. Amen. Bintana pa lang yung maliit. Hindi pa po yung malaki na po yan. Bintana pong maliit. Napadaan po ako dyan sa old church na yan. 2014. 2014, so napapadaan ako dyan. Sumisilip ako sa bintana. Mayroong gawain. At maliit pa nun si Ate Diana. Siya po yung nagpapaawit. Sumisilip ako, hindi ko po alam kung bakit. At parang naaaliw ako katitingin. Amen? Bago ako makauwi ng bahay sa kabila. Laging ganun. Lagi po ganun. Dumating ang 2015, ako po'y nagkasakit. Sumuka ako ng dugo dahil sa aking paninigarilyo, sa aking pag-iinom ng alak, sa aking pagpupuyat, at marami pang ginagawa, etc.
Di ngayon, dahil sumuka ako ng dugo, ang puso at isip ko, ito na ang aking kamatayan. Siyempre, wala pa na ng panatayan. Tama ko? Ngayon, dahil, siyempre, nangangamba ako eh. Ikaw ba naman magsuka ng dugo at bumubula-bula pa yan, hindi ka matakot? Tama po. Pero ito po mga magandang kapatid. Habang naranasan ko yung panahon na yon, saglit lang, mga ilang araw lang, dumating ang salita ng Diyos sa bahay. Si Sarah kasi noon, siya po ang nakakilala kay Mami Ling. Amen? At si Mama Dol naman, sa pagkakatanda ko ng panahon na yon, binibibi ni Pastora. So dahil nga po ako ay nandoon na at hindi ko na kayang bayaran ang aking inuupahan namin mag-asawa, kami po ay nagbalik na sa aming pinanggalingan. Doon na po kami nanirahan. At doon, dumating si Pastora, ako po ay lagi may Christmas. Bawal po ako makalanghap ng anuman. So, ang mabuti dito, dahil sa kabila ng lahat ng aking nararanasan na yun, wala nang pag-asa eh. Sabi ko nga, mga ilang araw na lang, patay na ako eh. Wala nang pong sarimbi. Wala na. Pero alam niyo po, hindi. Nagkamali ako ng inisip, mga kapatid ko. Nung dumating si Pastora, tanda ko yun. Nag-uusap sila ni Mama Dun at binibibi si Mama Dun. At tinanong niya, si Mama Dun, sino ba yung mahabang buhok na yan at naka-Christmas? Men, ang buhay ko, binikwento ko. Hindi ko po kinahihiyaya. Noon, kinahihaya ko yan, magsusuntukan tayo. Pero ngayon, hindi na. Amen? Ngayon, bakit naka-Christmas yan? Ang haba ng buhok. Sabi ni Mama Dol kasi nagsusuka ng dugo yan eh. Sa kakainom. Di ba? Natutulog ako si Minto paglasing na. So ngayon, siguro nahabag ang Diyos sa buhay ng pastor na ipinabo sa akin ang kahabagan ng Panginoon. Sabi niya, gusto nyo magkaroon tayo ng Bible study dito? Abay, yung ulo ko maganon-ganon eh. Tumatango, talagang isa po sa sign na tinatawag ako ng Panginoon. Amen? Isa sa mga dahilan na mapapagaling ako kung ako may magbalik loob sa Diyos. Amen? So ganito na. Tumatango. Ngayon naganap ang kalooban ng Panginoon. Nagkaroon po ng Bible study sa bahay. Dito, palakpakan sa ating Panginoon. At pagkatapos, doon ko narinig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng ating pastor. At doon ko po naranasan ang malasakit ng ating Panginoon. Hiningi ako ng tawad ng ating pastor. Hiningi ako ng tawad sa Diyos. Kahabagan daw ako, kaawaan, sapagkat ako'y kaawa-awa. May sakit karamdaman, hiningi ng tawad. Doon ko po naramdaman na sino ba ako para magpagmamalasakitan. Amen? Doon ko po naunawaan na mahal pala ako ng Diyos. Sa gaya ko noon na walang pag-ibig, magagalitin, lagi may kaaway. Pero ang salita ng Diyos na pumasok sa puso ko at napag-isip-isip ko, amen, na dapat pala ako ay magbago. Amen. Siguro tanggapin ko na ang Diyos sa buhay ko. Tuloy-tuloy na po yung Bible study. At ito po ang maganda. Nagkaroon po ako ng Biblia. Binigyan ako ng Biblia na kung saan dito ko pala makikita ang tiyak na kalayaan. Palakpak ko sa ating katiyan na kalayaan. Pagkatapos, ito lang po mga kapatid po. Dahil nga po ako'y walang pag-ibig sa mga panahon na yun, nabasa ko ngayon yung unang Juan, chapter 4, verse 8. Nabasa ko yun. Kasi puno-puno ako ng puot, galit ang pinanakit. Kaya hindi ningit sa inyong kalaman, talagang napakarami kong kaaway. Amen? Sa amin nga sa probinsya namin sikat nga ako Pero dito sa R&B, sa Santol, isa lang ang sikat, si Ate Kat. Amen? Amen po ba? Amen. So ngayon, ito po kilalang kilala ko sa amin. Kahit sa anong lugar, si Pong Ugaya, pag narinig nila ang pangalan at nakita nila ako, tumatabi sila. Ganon ako ganon ako kakilala doon. Pero nyo po, hindi ko pinagpamalaki po yun mga kapatid ko. Kinahiya ko po yun. Pero hindi ko pinakakahiya ang tanggapin ng Diyos sa buhay ko. So
So ganito na po. Ngayon, nabasa ko ngayon, ang unang Juan, chapter 4, verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So ibig sabihin, nung panahon na yun na wala akong pag-ibig, brutal ng aking buhay. Talagang warrior. Amen? Laging nasa away, laging nasa kaguluhan. Bata matanda, papatulan ko yan. Pero salamat sa Diyos, pinutol niya ang aking masamang ugali sa panahon na yun. Amen? Dapat po sa Diyos ang papuri. Pinupurihan ko ang Diyos sa nangyari sa buhay ko. At ito na nga po ngayon. No? Dahil nga tayo po ay nagsisikap na maging mabuti. Amen. At makasunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi ko po pinangarap na tumayo rito at maghayag ng mensahe ng ating Panginoon. Napakahirap. Amen. Pero nung una, na aking pagtayo sa preaching ng mga panahon na yon, isang taon na po ang nakalipas. Sabi ko, kailangan kong masunod ang kalooban ng Diyos bagamat pasiklot-siklot ang kaway dyan. Ibig sabihin, sa ating kilos, minsan nagkakamali tayo sa ating mga galaw, sa ating pananalita, amen? Minsan nagkakamali po tayo dyan. Pero, ang pinakamaganda rito dahil itinanim ng Diyos sa puso natin, na bagamat nagagawa natin yan paminsan-minsan, hindi natin ibinamumuhay. Amen? Bagkos, lalo pa natin gagawin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Dahil ang ating sumusunod, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang ating pagtitiwala sa Kanya, ang ating pananampalataya, ay magkakaroon ng bunga ng buhay na walang hanggan. Yan po ang malaki na magagawa ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? So, tuloy-tuloy ang Bible study. At mga ilang beses lang, hindi ko matandaan kung ilang beses yun. Minsan, ipinadala si Ninong Arman, si Mama Mila, si Mama Mary, at marami pang iba. Natatandaan ko, kasama pa si Ate Jilin. Talagang mainit na mainit mo si Ate Jilin. Hanggang ngayon, salamat sa Diyos. Amen. Ngayon, hindi natatapos ang mga araw at buwan. Hindi na ako nakatubili kasama ng aking pamilya, ng aking kuya at ate. Kami po ay pumasok ng church. At kung hindi ko makakalimutan sa aking unang pagsamba, 2015, ang nag-exhort po no ng patestimony ay si Brother June. Nakapatid po ni Sister Lily. Nabayaw din po ni Brother June. Pares na June. Amen. Nung siya nagpapatestimony, nung mga panahon na yun, tandang-tanda ko, sino ba ang gusto magpasalamat? Malay ko dun. Amen. Dahil bago lang ako, kapapasok ko lang ng church, tumaas ang ating gamay. Tumaas ang hindi ko sinasadya. At pagkatapos, ipinagpapatuto ko na ang lahat nangyari sa aking buhay. At ito na po yun. Purihin ng Panginoon sa pagkahirang at pagkalika sa ating mga buhay. Amen? So, ang sabi po ng Hebreo, chapter 11, verse 6, ganito po ang ating maririnig. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen? Ito mga kapatid ko. Dapat po sa ating buhay, sa ating pananampalataya, ito po yung ating natutunan sa ating pananampalataya. So sa aking pagsasamba, sa aking pagbabasa ng Biblia, sa aking pagsama sa mga Bible study, amen, tinatanong ko rin ang sarili ko, ano ang aking kahihinatnan dito? Ano ang aking makukuha dito ng benepisyo? Amen? Ano ang magiging kahulugan ng aking pananampalataya? Yan po ang tanong ng aking sarili. Dahil wala akong alam. Wala po. Ako po'y sumasama lamang sa mga hayop. At nagpapasalamat po ako sa Diyos. Dahil ang sinasamahan ko po ng mga hayop, amen,
ayun mismo ang ating pastor, ang ating pastora, na puspos ng banal na espiritu, na punong-puno ng malasakit. Amen? Punong-puno ng pagtutuwid sa ating buhay. Amen? Yun po ay kinagagalak ng puso ko dahil amen, nararanasan ko yung pagtutuwid na tumatagos sa puso ko. Yun po ang nagpatibay sa akin. Kaya nga po ako ay walang absent sa pagsamba linggo-linggo. Ang pagsubok sa buhay natin, amen, talagang mararanasan po natin yan at hindi po natin matatanggihan yan. Pero kapatid ko, ano man yan, doon ka tumingin. Tingnan niyo po yung nasa taas na yan. Napakalaki ng pangalan ang ating Panginoon. Siya po ang magpapagaan ng iyong bigat. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. So sabi ko, ano ang kahinatnan ng aking pananampalataya? Ano ang aking magiging benepisyo sa ating pagpapagal? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Amen? Dahil sa aking pagsunod sa ating Panginoon, sa pagsama-sama sa mga Bible study, tagabitbit ng gitara, o minsan magigitara, amen, mag-opening prayer o mag-closing prayer, na dati na ayaw mo, pero ngayon ay gustong-gusto ko. Amen? Iyon na po ang aking naranasan. Kaya mapalad ka na ikaw ang tinawag upang manalangin. Huwag mong tagihan. Amen? Mapalad ka kung ikaw ay sinasama sa mga Bible study. Huwag mong tagihan. Amen? Dahil yan, ang lahat ng yan, ay ang napakaganda ng benepisyo na ating mararanasan. Lahat ng bigat mo ay kaya niyang pagaanin ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Ganun lang po yun. Di ngayon, sige, sama sa mga Bible. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dahil sa aking pagsama sa mga Bible study, nakakasipsip po ako ng napakabuti. Amen? At napaka-importante, napakahalaga na salita ng Diyos buhat sa ating pastora. Na siya pong nagiging taglay-taglay ko po ngayon ng pamilya ng Jesus May Life. Di ngayon, sige, Bible study, taga-opening prayer, closing prayer, tuwa-tuwa ako, lagi ako kasama. Ngayon, dahil marunong din po tayo mag-drive, nagagamit, pag-drive ng tricycle, salamat sa Diyos, nagagamit ang talento. Amen? Di ngayon, dahil mabuti ang Panginoon, dumating ang panahon na kailangan ay paminsan-minsan maghiwa-hiwalay. Amen? Kailangan tayo mahiwalay muna sa pastor ng pansamantala. Ito yung pong paghiwa-hiwalay na hindi ko akalain na isa na rin po pala akong magagamit ng Panginoon para manguna sa pag-Bible study sa kabilang bayo. Doon po nagsimula. Tuwang-tuwa naman ako, sabi ko, pastora, anong gagawin ko? Hindi ko kaya. Ano ba ang mga natuturan mo at ano ba ang mga nabasa mo? Kung ano man yun na nakatanim sa puso mo, ipahayag mo yan. Amen? Ang lakas ng loob ng pastor na ako po ay pag-atakan sa ganong sitwasyon na malay ko doon. Amen? Malakas ang loob ng pastor natin eh. Tama po? Napakalakas ang loob niya. Naiatan sa akin isang bagay na sinasabi ko noon, hindi ko kaya. So, salamat sa Panginoon. Nung nangyari at naganap, paunti-unti, utan-utan talaga hanggang ngayon. Amen? Hindi po maiwasan yan. Amen? Maliban na po talaga doon sa talagang napakahusay na po talaga magsalita. Amen? Ng boses. Kasi minsan napipilipit pa ang dila ko. Pero kahit napipilipit po ang dila ko, naman po ba natin sinasabi ko? Amen. So, praise the Lord. Di ngayon, so napakabuti ng Panginoon. Isa na po tayo nagagamit sa Bible study, no? Kahit saan, may minsan sa bigaan, no? Kina Sister Nini, amen? Nung nandun pa po sila, na santol, amen? At salamat sa Panginoon, ito pong napakalaking responsibilidad sa panahon ngayon, Diyos ko po. Purihin ng Diyos. Napakalakas ng loob ng ating pastor, itayo ako rito upang maghayag ng mga mensahe ng Panginoon. Ang lakas-lakas ng loob ng ating pastor na sana na balang araw ay maging ganun din ako. Malakas ang loob magsalita. Sabay-sabay
Naunawaan niyo po? Naalala niyo po ba sinabi ko yung tapang na binabanggit ko noon? Kung paano gamitin ng tama ang tapang? Una, nung ako'y wala pa sa Panginoon, ginagamit ko po ang tapang sa pagkikipag-away. Mali na pamamaraan. Tama po? Pangalawa, sa panahon ngayong Kristiyano, ang tapang po ngayon ay ginagamit ko pa rin sa paghalag ng salita ng Diyos. Para sa ating Panginoon. Ang tapang po ngayon ay ginagamit ko na po na kahit saan ako mapunta, maging sa Bataan, hindi po lingid sa inyong kalaman, mayroon po mga businessman po doon, partner sila dalawa, babae at lalaki. May mga pinag-aralan, talagang negosyante. Amen? At nababanggit nila sa akin na sila po ay Methodist. So salamat sa Diyos dahil po sila ay nakakilala sa Panginoon. Di ngayon, narinig ko ang kanilang sinasabi pag nag-uusap sila. Paano sila ng ganito, ng yaman, ng kanilang mga kinikita. Amen? Talagang nakapagkwentuhan nila. At nakapagmura. Aba, sabi ko, Methodist ito. Siyempre ako, tahimik lang. Dapat sa una, ang tahimik sa my life, tahimik lang muna pag nasa ibang lugar. Tahimik lang ako. Narinig ko ngayon nagmumura. Aba, hindi ako mananahimik dyan. Yung tapang na sinasabi ko mga kapatid ko, ito na ang panahon para magamit ito. Lakas ng loob, tapang. Di ngayon, sa aming pagkukwentuhan habang nagkakarga ang aking mga pinante, dinikitan ko na ngayon ng negosyante. Dalawa. Sabi ko, alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ating buhay sa ibabaw ng mundong ito, tayo pa rin ay nakakahinga. Tayo pa rin ay nakapagtrabaho, nakapagnegosyo. Tayo pa rin ay nakakain, nakikinig sila. Pinagkiramdaman ko kung anong magiging reaksyon. Alam niyo po, lalo pa akong tumapang dahil buwan tahimik-imik ang mga negosyante. Dalawa po sila. Amen? So, doon po, napasok ang aking tapang na nagmumula sa Diyos na aking laging hinihingi sa ating Panginoon. Kailangan ang tapang po ay atin pong magamit sa paghayag ng salita ng Diyos at ang tapang po na magamit natin sa pag-iwas ng kasalanan. Amen po, hindi po kaduwagan ang umiwas ka sa mga umuusik sa iyo. Hindi po kaduwagan ang umiwas ka sa mga nanglalait sa iyo. Amen? Bagos, matapang ka pa nga dahil iniwasan mo na ikaw ay magkakasala. Amen po? So, ito po ang sabi ng Biblia, hindi kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Kapatid, kung tayo po ay sumasamba sa araw ng linggo, ito na po ang aking natutunan sa pagbulay-bulay ko ng aking ng Biblia. Kung tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon at naniniwala tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, nananampalataya po tayo, kailangan buong puso tayo mananampalataya sa Kanya. Na ibig sabihin po, mga kapatid ko, ay ang gusto ng Diyos na makita sa buhay natin na bagaman tayo po ay abala sa maraming alalahanin sa buhay, hindi mo pa rin makakalimutan ang sumamba. Hindi mo pa rin makakalimutan ang magbasa ng Biblia. Amen? Dahil naniniwala ka na balang araw, ang iyong pagpapagal at ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng buhay. Hindi mo pa rin makakalimutan ang gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Amen? Kahit ikaw ay ginagalit, wala ka pa rin sasabing masama laban sa Kanya. Wala ka pa rin igaganti laban sa Kanya. Bakit? Dahil gaya mo, gaya ko, sila din naman ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Ang pagkakaiba lang po ng mga kapatid ko, dahil hindi po lahat ng nilalang ng Diyos ay anak ng Diyos, kundi kayong mga sumasampalataya ang itinuturing anak ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan ng Panginoon. Amen? So, ang Diyos, kapag nakita niya ang ating pananampalataya, siya po ang nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala. Tandaan niyo po mga kapatid ko, hindi lang po sa pira ang pagpapala ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi po masama riyan. Hindi po material na bagay. Sa bahay at lupang meron ka.
Hindi lang po yan ang pagpapala na ibinibigay ng Diyos. Hindi lang po maganda ka, pugi ka. Hindi lang po yan. Hindi lang po mayaman, mahirap ang mga biyaya ng Diyos. Kundi ang biyaya ng ating Panginoon o taglayin mo ang buhay na biyaya ng Diyos na walang hanggan. Amen? Sa material na bagay, kung mayroon ka, mayaman ka, at ikaw ay Kristiyano, ipagpapasalamat mo sa Diyos yan dahil yan ay bonus ng Panginoon. Amen? Pero mga kapatid ko, bilang Kristiyano, anuman ang ating buhay sa ibabaw ng mundong ito, piliin po natin ang pinakamabuti. Amen? Ang pinakamainam na kinalulugdan ng Diyos ay yung buong puso kang sasampalataya sa Kanyang harapan. Amen? Sumabuti po ang Panginoon sa bawat isa sa Jesus is my life dahil tayo po ay pinagtatagumpay sa araw-araw na buhay. Amen? Bagamat tayo po ay nakakaranas ng kahinaan, nakakaranas po tayo ng kapighatian, nakakaranas tayo ng kawalang pinansyal, naranasan natin ang bigat sa buhay. Pero kapatid ko, huwag mong isipin yan. Ang isipin mo, ang magsusolusyon sa iyo, yung napakalaking pangalan sa ibabaw na yan, ang ating Panginoong Hesus. Amen? Alam niyo po mga kapatid ko, kung gaano kasaya ang ating pastor na nakikita kayo ay naririyan, nakaupo. Lahat naman po tayo ay natutuwa na tayo po ay mayroong katabi. Amen? At sumasamba sa ating Panginoon. Mapalad kayong mga nakikinig at umaasa sa ating Diyos dahil kayo po ay mapapabilang sa karya ng langit sa Mateo 5:3. Amen? Pinagpala ang walang inaasahan kundi ang Diyos. Dahil mapapabilang sa karya ng langit. Amen po. Ang karyahan po ng Diyos ay nasa langit. Wala po rito sa lupa. Kapag tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon, lubos-lubusin po natin ang ating pananampalataya sa Kanya sapagkat tayo po ay dayuhan lamang sa ibabaw ng mundo ito. At pagkatapos ng wakas ng buhay natin, tayo po ay dadalhin sa tunay nating pinaroroonan, ang langit. Palakpak po sa ating laking linggo po. Ating linggo po matatapos ang ating pong gawain ito. Kung luobin po ng Panginoon, may part 2. Amen? Kaya po rin po ang Diyos, lahat po tayo ay tumayo.